Dalawang bahay ang natupok sa Haro, Iloilo City. Bahagya namang napinsala ang isa pang bahay. Walang naiulat na nasaktan. Mahigit 70,000 piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nagluluksa ngayon ang isang pamilya sa Cavite dahil maagang namatay ang anak nilang nasa grade 4. Sinisisi nila ang pagpapainom ng pampapurga sa paaralan. May report si Oscar Oida. Hindi na umabot sa kanyang 9th birthday sa July 22 ang grade 4 pupil na si Rex. July 3, pumanaw siya sa ospital. Ayon sa kanyang mga magulang, dumaing si Rex ng pagsama ng pakiramdam. Lumulay dito niya para pag ganun ko, atas na nalagnat. Tapos maya po nagsusuka na siya. Dinala muna sa klinik si Rex hanggang inilipat sa ospital nang makita ng doktor ang kanyang kalagayan. Pagdating po doon, sunod-sunod na yung seizure niya. Hindi na namin na sunod-sunod na talaga. Hanggang sa 50-50 na siya. Inidikan na siya sa yung ng puso niya. Tinigilan na po ng doktor yung pag-revive niya. Nire-revive pa po siya. Lumalaban siya, ma'am. Sa death certificate, septic shock dahil sa impeksyon sa central nervous system ang ikinamatay ng bibo at masiglang si Rex, na bago pumanaw ay naikwento sa ina na pinainom ng pampurga sa paaralan sa 13 Martires, Cavite noong July 2. Noong 11:30, nagsabi na siya sa akin, Mama, half day ako. Bakit na mag-half day? Sabi niya, nasusuka ako kasi uminom daw siya pinainom siya ni ma'am niya ng pampapurga. Sabi ko, kailan? Sabi niya, pagkatapos na mama na recess. Hindi ko naman talaga alam yan na kapainom ng anak ko Kasi kung alam ko lang po, hindi po yan makakainom kasi sobrang lusog yan. Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Education. Ayon sa kagawaran, ang pinainom nilang pampurga ay bahagi ng routine deworming activity, katuwang ang 13 Martires City Health Office. Anila, pinapayagan ng mga guro na mag-administer ng pampurga sa gabay ng mga school health personnel. Normally kapag magsisimula na yung feeding program, nagkakaroon na po tayo ng deworming kasi siyempre pag nag-feeding tayo, kailangang malinis doon sa mga worms. May ilang nakainom na dumanas ng adverse effects pero di naman daw humantong sa pagkamatay. 7 yung nakaranas ng adverse effect or side effect nitong deworming. Pero after a day, okay na sila. Pumasok na yung mga kabataan. Kailangan may laman yung tiyan bago ipainom yung gamot. The most common side effect will be gastrointestinal symptoms or yung mga pananakit ng tiyan or pagsusuka. It happens in around less than 10%, pero base nga sa aming report, less than 1% nga lang po ang nagka-adverse event. Hinala ng tsuhi ni Rex, wala sa kondisyon ang bata ng painumin ng pampurga. Dapat, kung bago niya bigyan ng gamot, dapat kinusundiran niya yung vital sign ng bata kasi na-inorientation naman sila Kung may kain, may sipon, may sakit, na may nararamdaman. Dumulog na sa NBI ang mga magulang ni Rex. Nag-iimbestiga na rin ang PNP. The Chief of Police of 13 Martires is already coordinating with the DepEd. This does not mean na meron po tayong nakikitang negligence or any liability there, but there was a death and a child at that. Sinabi ng DepEd na nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya at sa pulisya. Oscar Oida, GMA News. Bago ngayong gabi, iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ipatupad ang direktiba nitong magpa-check up sa Philippine General Hospital si Senator Rodante Marcoleta na naharap sa kasong plunder. Kasalukuyan siyang nakakonfine sa PNP General Hospital dahil sa mild pneumonia. Inatasan ng korte ang PNP na dalhin sa PGH si Marcoleta bukas, July 14, at utos din ng korte na sa Miyerkules, July 15, magsumite sa kanila ng report at paharapin sa huwes si Marcoleta at ang sumuring doktor sa kanya. Binigyan ng PNP at PGH ng hanggang 3 araw para magsumite ng report sa korte. Naunang sinabi ng PNP General Hospital na fit to travel na ang senador at matatapos ang gamutan sa kanya sa Miyerkules. Krimen sa pamilya sa Bacolod City. May mag-asawang patay at ang biyanan nadawit. Batay sa investigasyon, pag-uwi ng lalaking sundalo at kanyang misis mula sa outing, nagkaroon sila ng pagtatalo. Saka narinig ang makaputok ng baril mula sa service firearm ng sundalo.
nakitang nakahandusay ang lalaki. Ayon naman sa saksi, nakita ng ama ng sundalo ang sinapit nito. Kumuha naman siya ng kutsilyo at pinagsasaksak ang manugang. Sumuko ang biyanan at nakakulong na, hindi siya nagpaunlak ng panayam. Iniimbestigahan pa ang motibo at ugat ng pagtatalo ng magkakaanak. Naulilan ng mag-asawa ang anak nilang edad 11. Nauwi sa trahedya ang pagtulong ng isang lalaki sa Iligan City. Tinangay ng malakas na alon ang lalaki at tuluyang nalunod. Sa investigasyon ng pulisya, sinubukan ng lalaki na sagipin ang 2 menor de edad na muntik ng malunod sa dagat. Wala ng buhay ang lalaki makalipas ang halos 4 na oras. Ligtas naman ang 2 menor de edad na nasagip ng kanilang mga magulang at iba pang naligo sa beach. Day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ikalawang testigo ng prosekusyon ang inusisa sa umano'y bantang ipapatay ng Vice Presidente sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa sa mga tinanong ng mga senator judge, totoo bang may kinontratang assassin? May report si Ian Cruz. So help me God. Sa salaysay ng ikalawang testigo ng prosekusyon, si Attorney Jeremy Lotok na dating hepe ng NBI Cybercrime Division. Binigyan diin niya ang mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte na nangontrata na siya ng assassin para itumba ang Pangulo, ang First Lady at ang noy nakaupong Speaker ay bantang seryoso at totoo. We considered several factors, Your Honor, in the analysis. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties. Furious and fuming mad. Nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. Para sa kanilang pamantayan, disturbing o nakakabahala ang mga naging pahayag ng bise. Pwede hong mag-take advantage yung ibang grupo dyan, ibang individual. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Matitrigger ho ngayon yung instruction. And then, papatayin ngayon yung, God forbid again, ang Presidente, Liza Marcos, ang former Speaker. And, in fact, even yung triggering na phase na yon, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang 3, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong anggulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society pag Ipinalabas din sa impeachment court ang ilan pang kuha sa nag-viral na November 23 online press conference ng bise. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Ani Lotok, 2 beses nilang inimbitahan ng bise sa NBI para makuna ng pahayag. the Vice President again did not appear, but instead sent her lawyer with another letter. Another letter. Yes, Your Honor, submitted to the Office of the Cybercrime Division. Sinasabi doon, we must state the obvious. The NBI is under the administrative supervision ng Secretary of Justice, who is an alter ego of the President. And the Executive Secretary is the chief alter ego. So, minarapat daw niya makinig sa kanyang counsel at hindi na mag-appear sa subpoena ng NBI, Your Honor. Matatandaang nagsampa ng reklamo ang NBI sa DOJ na nagsagawa naman ng preliminary investigation. Based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Pero inusisa ng mga senator judge ang testigo
Meron nga bang kinontratang assassin ng bise? Tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information na confirmed. At paano kung hindi natunton ang aktual na assassin? Kung hindi po ma-identify o ma-locate ang sinasabing assassin, does that automatically mean that the threat is no longer credible or actionable? The threat was absolute. Kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin? Grave threats can be committed with or without condition. Si Senator Judge Bam Aquino, diniretso ang depensa. Tila hindi raw niya kasi nakikita sa mga nakalipas na panahon na itinanggi man lang ng bise na may kinausap siyang papatay sa Pangulo. Sagot ng depensa, wala. Magpapakita raw sila ng ebidensya. You're not denying that the Vice President spoke to a hitman? No, we are denying that, Your Honor. Natanong din ng testigo kung naimbestigahan ba ang umano'y banta naman sa buhay ng vice-presidente. Siyempre, pag nag-imbestiga sa presidente, dapat imbestigan mo rin yung threat against the Vice President para patas. Separate ho kami na sulat noong December 2. In-inform po namin siya na, ma'am, iniimbestigahan din ho namin yung alleged threat against sa life mo at para ho ma-expedite ito, bigyan niyo po kami ng any information na pwede maging lead doon sa investigation namin. Unfortunately, wala ho kaming na-receive na information. Hindi naman po kasi nag-appear ang Vice President. Nasita naman si Lotok dahil sa mga typographical error at discrepancy sa ilang dokumento. Sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice? No, Your Honor. Department of Education. Nakalagay dito. That's typo, Your Honor. Maging sa petsang nakasaad sa kanyang affidavit at subpinang ipinadala. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? I believe that's a typo yung date. Typo na naman katulad ng Department of Justice. If it's a mistake, then what is the correct date of the subpoena? Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you looking at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. So the subpoena is dated November 6. Okay. And the affidavit also is November 6. Dalawang typo. Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your 6. affidavit says November 6. Let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates of either the subpoena and or the affidavit. Ian Cruz, GMA News. Mag-aalas 6 ng gabi nang simula ng depensa ang cross-examination sa testigo ng prosekusyon. Unang hinimay ang ipinasang affidavit ng NBI sa DOJ na ibinalik kalaunan dahil nakukulangan daw ang hensya sa preliminary investigation nito para sa reklamong inciting to sedition at grave threats laban sa bise. Pinuna rin ng depensa ang ilan pang discrepancy sa investigation data form gaya ng received dates at docket numbers. Sinagot yan ni Attorney Jeremy Lotok ng NBI. I cannot confirm on the numbers because it's the DOJ who placed that number, sir. Ulitin ko, mas maganda ho tanungin nyo ang Department of Justice, sir. Marami pa raw sanang itatanong ang depensa pero tumayo na si Senator Judge Mig Zubiri para hilinging ituloy na lamang bukas ang cross-examination. Bago naman mag-adjourn ng sesyon, nag-issue na ng subpoena ang presiding officer para kay NBI Director Melvin Matibag. Ipinaharap siya sa Lunes, July 20. Bukas naman inasahang sasalang si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President. May mga patay na butanding o whale shark na natagpuan sa Pangasinan at maging sa Maynila. Palaisipan sa mga mangingisda sa Dagupan City kung paanong napadpad sa ilog doon ang isang patay at nangangamoy ng butanding. Ipinabatid na nila ito sa mga otoridad. Kinokumpleto pa ng mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang report sa insidente. Sa Maynila naman, namataan ng mga tauhan ng BIFAR ang isang naaagnas na female juvenile whale shark sa pampang ng Vitas sa Tondo. Hindi pa malinaw kung paano napadpad doon ang batang butanding. Binuksan sa Philippine General Hospital ang unang charity bone marrow transplant unit sa bansa.
Ang bagong pasilidad ay magsisilbing pag-asa sa cancer treatment ng mga bata, lalo na ng mga may leukemia at iba pang kondisyong nangangailangan ng bone marrow transplant. Mas padadaliin, pabibilisin at mas mura na rin umano ang procedure sa tulong nito. Dumalo sa inauguration si First Lady Liza Araneta Marcos at mga opisyal ng University of the Philippines Manila at UPPGH. Pagkatapos ng blessing, isang pagtatanghalang inialay ng mga batang cancer survivor. Ang Bone Marrow Transplant Unit ay contribution ng I Want to Share Foundation. Umaasa ang foundation at PGH na sa pamamagitan ng bagong pasilidad, maraming cancer patient ang matulungan.